Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Sa ngayon po patuloy pa rin natin minomonitor ang hindi lang isa kundi dalawang low pressure areas sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na dyan yung low pressure area na dating si Bagyong Kaloy, nasa loob pa rin po ng PAR at huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, 490 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang yung ikalawa namang LPA, nasa labas pa rin ng PAR at huling namataan higit 1,300 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Itong parehong low pressure area, wala naman po nakikitang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at hindi rin po nakikita na magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang nagdadala po ng mga pag-ulan, more on mga localized rain showers or thunderstorms lamang. Sa kasalukuyan po, possible yung mga thunderstorms dito sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Northern Mindanao at maging dito naman sa may norte sa bahagi naman ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales and Tarlac. Usually po mga minutes lang yan or maximum of 1 hour ang itinatagal. By tomorrow, araw po ng Miyerkules, that's May 13, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng fair weather conditions. So halos katulad pa rin ng weather conditions as today. Asahan pa rin ang maaliwalas na kalangitan sa maraming lugar sa Luzon, umaga hanggang hapon at pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga lugar pa rin na magiging makulimlim at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa may areas katulad ng Isabela, Aurora, Quezon and Camarines provinces, wala po itong kinalaman sa low pressure area. Pagsapit sa temperatura or air temperature, mananatiling mataas pa rin po for Metro Manila hanggang 35 degrees Celsius. Ngayong araw na itala po ang pinakamataas so far na air temperature for this year na 36.7 degrees Celsius sa may Science Garden, Quezon City. Habang dito naman sa may Tugigaraw, umabot or aabot bukas sa 38 degrees Celsius ang air temperature or yung temperatura ng hangin. Presko naman sa may Baguio City bukas mula 18 to 26 degrees Celsius. But please take note, yung heat index o yung mararamdaman ng ating katawan, posibleng mas mataas by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at malaking bahagi ng Visayas, halos katulad pa rin po na weather conditions as today ang mararamdaman po bukas. Bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan lalo na sa dakong hapon at sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or mga pagkidlat pagkulog na usually minutes nga lang po ang tinatagal, lalo na po dito sa may Southern Negros, gayon din sa may Southern Cebu, Siquijor at Eastern Visayas. Malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot ang air temperature sa 32 degrees Celsius, mas mainit sa Puerto Princesa hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang, may chance na ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang bahagi pa ng Soc-Sargen. Ito yung mga localized or mga panandalian lamang na buhos ng mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali at sa dakong hapon, madalas na rin ang makulim na panahon at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa may Zamboanga mananatiling mainit mula 25 to 33 degrees habang hanggang 34 degrees naman doon sa may Davao City by tomorrow. Para naman sa lagay ng ating karagatan, for this week, wala po tayong nakikitang sea travel suspensions or pagtataas ng gale warning. In general, banayad, nagkakatamtama, so nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa at posible pa rin umabot sa 1.5 to 1.8 meters or halos 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon dito po sa bahagi ng Eastern Visayas at ilang baybayin pa ng Mindanao. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong kalagitnaan po ng Mayo, aasahan natin yung unti-unting pagdalas ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Kabilang na dito sa Luzon, aasahan po natin, mananatili pa rin maaraw mula umaga hanggang hapon at init at malinsangan pagsapit po ng tanghali. At sa dakong hapon nga, mas dumadalas yung mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or pagkilat pagkulog, lalo na towards the 3rd and 4th week of May. For Metro Manila, magiging mainit pa rin hanggang 35 degrees Celsius. Dito sa Baguio, presko pa rin from 18 to 25 degrees. At sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Patuloy na paalala ng pag-asa, magbaon po ng payong o sombrero kung lalabas ang bahay from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganun pa rin yung nakikita nating weather conditions. Halos magkakatulad na bahagyang maulap ang kalangitan, ang iiral for most of the following days at aasahan pa rin po yung paminsan-minsan makulimlim na panahon at mga saglit na ulan na walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo.
Temperatura natin for most of Visayas, posibleng umakyat sa 32 to 33 degrees, but the heat index maaaring mas mataas pa po, no, by 3 to 4 degrees, lalo po sa areas ng Iloilo, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar. At sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, mananatili pong bahagya din hanggang kumisan maulap ang kalangitan, umaga hanggang tanghali. Pero unlike dito sa may Luzon and Visayas, mas magiging madalas po ang mga pag-ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Isa rin sa mga possible signs din po yan na papalapit na po ang panahon ng tag-ulan sa buwan sa katapusan ng Mayo or sa simula po ng Hunyo. Temperatura pa rin natin ito sa tanghali dito sa may Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 6:60 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:29 ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.